Bakit parang hindi sinasagot ng Diyos ang dasal mo? Bakit matagal bago dumating ang himala? Naririnig ba talaga tayo ng Diyos? Pero paano kung sasabihin ko sa iyo, lahat ng panalangin mo ay sinasagot ng Diyos? Tama po narinig nyo. Hindi niya po ini-ignore ang dasal mo. Hindi siya bingi, hindi po siya malayo, hindi siya walang pakialam. In Jeremiah 29:12 sinasabi niya dito, "You will call upon me and pray to me, and I will hear you." Ang problema po minsan ay hindi po dahil walang sagot ang Diyos, kundi dahil hindi iyon ang sagot na inaasahan natin. At ayon nga po sa Biblia at sa karanasan po ng mga santo, may mga tatlong paraan kung paano sumasagot ang Diyos sa panalangin. At kapag naiintindihan mo ito, naku po, magbabago ang pananaw mo sa unanswered prayers. Ito pong isa sa pinakamalalim po na katotohanan tungkol po sa panalangin na bihirang maintindihan po ng maraming tao. Marami po kasi ang lumalapit sa Diyos na parang kailangan lang ng tamang formula, tamang novena, tamang sapat na dami ng dasal, at sapat na sakripisyo. At pagkatapos nito, mapipilitan ng Diyos na ibigay ang gusto nila. Minsan hindi po natin namamalayan. Ang ginagawa po ng marami, o madalas po sa atin, ginagawa nating parang negotiation ang prayer. Na para bang, Lord, kapag ibinigay mo ito, magsisipan ako lagi. Na kapag, Lord, pinagaling mo siya, magbabago na ako. Na kapag, Lord, natupad ito, magdadasal na ako araw-araw. Pero linawin po natin ito. Ang Diyos po ay hindi vending machine. Hindi po sa genie. Hindi po siya servant ng kagustuhan natin. Siya po ay Diyos. At dahil Diyos siya, alam niya na hindi natin nakikita, hindi natin naiintindihan, at kung ano ang mangyayari pa lang sa future. Sabi nga po in Isaiah 46 verse 9 to 10, I am God, declaring the end from the beginning. Ito pong malalim na reality dito. Tayo po nakikita lang natin ang present. Pero ang Diyos po, nakikita niya ang future, ang consequences, ang dangers, ang eternal effects ng bawat bagay. Kaya minsan po ang hinihingi mo ngayon, maaring ikasisira mo pala bukas. Pero hindi mo pa nakikita iyon. Now, ano ba talang pinakamalaking purpose ng prayer? Ito po kasing madalas na nakakalimutan. Ang prayer ay hindi po primarily para makuha mo ang gusto mo lang, kundi para mapalapit ka sa Diyos, magbago ang puso mo, matutong magtiwala, matutong mag-surrender. Minsan po ang binabago ng prayer ay hindi po ang sitwasyon mo, kundi ikaw mismo. In Romans chapter 12 verse 2 sinasabi dito, "Be transformed by the renewal of your mind." Ibig sabihin po nito, habang nagdadasal ka, unti-unting inaayos ng Diyos ang isip mo, ang desires mo, ang priorities mo, ang pananaw mo. At alam niyo po, minsan kaya hindi po natutupad ang dasal mo dahil may mas malalim na gustong gawin ang Diyos sa puso mo. At ito pong pinakamahirap tanggapin. Minsan, mas concern ang Diyos sa kabanalan mo kaysa sa comfort mo. Si Jesus po mismo ang pinakamalaking halimbawa nito. Sa Garden of Gethsemane, si Jesus po ay takot, nasa agony, pawis na parang dugo. In Luke 22 verse 42 sabi niya, "Father, if you are willing, remove this cup from me." Pansinin niyo po ito. Mismong si Kristo, humiling din. Tanggalin mo ang paghihirap. Pero ano po ang kasunod? "Yet not my will, but yours be done." Ito po ang pinakamalalim po ng prayer sa Christianity. Hindi po, Lord, gawin mong gusto ko, kundi Lord, kahit hindi ko maintindihan, nagtitiwala ako sa iyo. Ano pong malalim na katotohanan dito? Ang tunay po na prayer ay hindi po control. Ito po ay surrender. At iyan po ang pinakamahirap na gawin. Dahil gusto po natin certainty, immediate answers, control sa outcome. Pero ang faith po ay pagtitiwala kahit hindi mo nakikita ang buong plano ng Diyos. In Proverbs 3 verse 5 sinasabi dito, "Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding." Hindi po sinabi dito na maiintindihan mo agad lahat. Ang sabi po dito, trust. Bakit minsan parang tahimik ang Diyos? Ito po kasing tanong ng maraming sugatang tao, na Lord, nasaan ka? Sobrang hirap na. Pero minsan po, ang katahimikan ng Diyos ay hindi po abandonment, kundi formation, kundi purification. Ito'y preparation. Halimbawa na naman po, kapag ang gold ay dinadaan po sa apoy, hindi po dahil galit ang panday sa gold, kundi dahil gusto niya itong linisin, gawing mas pure, gawing mas mahalaga. Ganon din po minsan ang Diyos. Sabi nga in 1 Peter chapter 1 verse 7, "Your faith more precious than gold, tested by fire." Minsan po ang waiting season mo ay hindi po punishment, training po 'yon. Ano pong delikadong pananaw sa prayer?
Ito po kasing danger ngayon. Maraming tao ang nagtuturo na kapag hindi natupad ang dasal mo, kulang lang faith mo. Pero hindi po yun laging totoo. Dahil kahit po si Saint Paul, may dasal na hindi po sinagot ng Diyos. In 2 Corinthians chapter 12 verse 8 to 9, tatlong beses niyang hiniling na alisin ang kanyang thorn. Pero ang sagot po ng Diyos, my grace is sufficient for you. Hindi po inalis ng Diyos agad ang suffering, pero binigyan siya ng sapat na biyaya para kayanin ito. Ano pong malalim na reality? Minsan po ang miracle ay hindi po mawala agad ang problema, kundi manatili kang matatag habang nasa gitna ng bagyo. Now, ito pong pinaka-importante sa lahat. Kapag ang prayer mo ay puro hingi, puro na lang demand, puro na lang Lord, gawin mo ito, mawawala na pong essence ng relationship. Ang tunay po na prayer ay pakikipag-usap, pakikinig, pagtitiwala, pagmamahal, surrender. Ano pong important reality dito? Minsan po akala natin kailangan natin ng sagot, pero ang kailangan talaga natin ay ang Diyos mismo. At minsan po ginagamit niya ang unanswered prayers para ilapit po tayo sa Kanya na mas malalim. Now, ito pong bahagi ng prayer life na minsan literal na nagpapaiyak sa tao. Dahil may pagkakataon po na bago mo matapos ang novena, bago mo maubos ang luha, bago mo maipaliwanag lahat sa Diyos, sumagot na siya. At kapag nangyari po yon, doon mo po marirealize na hindi talaga malayo ang Diyos. Sabi nga in Isaiah 65 verse 24, before they call, I will answer. While they are still speaking, I will hear. Minsan po habang umiiyak ka pa lang, kumikilos na po ang langit. Now, bakit minsan bigla ang sagot ng Diyos? Dahil kapag ang prayer mo ay aligned sa will ng Diyos, may tunay na faith, may humility, may surrender, walang selfish motive, minsan po binubuksan agad ang biyaya. In Matthew 8 verse 13, sinasabi dito, let it be done for you according to your faith. Ano po malalim na katotohanan dito? Hindi po ibig sabihin na napilitan ng Diyos. Hindi po siya obligated. Ang Diyos po ay hindi machine. Hindi po siya robot. Hindi po siya forced magbigay. Siya po ay mapagmahal, maawain, mabuti. At minsan po, sa sobrang pagmamahal niya, binibigay niya kahit hindi natin deserve. Yan po tinatawag natin na grace. Hindi po yan reward. In Ephesians chapter 2 verse 8 sinasabi dito, by grace you have been saved. Ang biyaya po ng Diyos ay regalo. Pero may isang delikadong bagay po dito, na kapag nasagot agad ang dasal mo, madaling isipin na, dahil magaling ako magdasal. Yan po ang delikado dito. Dahil ang answered prayer po ay hindi proof na powerful ka. Proof po iyon na mabuti ang Diyos. Minsan ang pinakamalaking himala po ay hindi lang ang natanggap mo, kundi ang pagbabagong nangyari sa puso mo habang naghihintay. May mga tao pong naging humble dahil po sa waiting, natutong magtiwala, natutong mag-surrender, natutong umasa sa Diyos. At minsan po iyon po ang tunay na miracle. Now, ito pong sobrang common ngayon. Maraming tao po ang lumalapit sa Diyos na parang customer lang. Lord, gawin mo ito. Lord, ibigay mo ito. Lord, bakit wala pa? Lord, kailan pa ba? Lord, ginawa ko naman ang lahat. Pero ang tanong po natin dito, prayer ba yun o transaction na? Sabi nga po in James chapter 4 verse 3, you ask and do not receive because you ask wrongly. Minsan po hindi natin namamalayan, ang gusto pala natin ay hindi ang Diyos, kundi ang gusto natin mula sa Diyos. Ano pang malalim na reality dito? Pwede kasing religious ang tao pero hindi surrendered. Pwede kasing nagsisimba ka, nagno-novena ka, nagro-rosary ka, pero sa loob mo, gusto mong kontrolin ang Diyos. Pero ang tunay po na prayer ay relationship. Hindi po yan negotiation, hindi po yan manipulation, hindi po yan emotional blackmail. Ang tunay po na prayer ay pagtitiwala, pakikinig, surrender, pagmamahal. In Matthew chapter 6 verse 8 sinasabi dito, your Father knows what you need before you ask Him. Bago ka pa po magdasal, alam na po ng Diyos. Kaya ang prayer po, hindi para i-update siya, kundi para buksan ang puso mo sa Kanya. Now, ito pong gustong marinig po ng maraming sugatang tao. Kapag hindi natutupad ang dasal mo, hindi po ibig sabihin na ayaw ka ng Diyos. Hindi po ibig sabihin na pinaparusahan ka niya. Hindi po yan ibig sabihin na nakakalimutan ka niya. Hindi po yan ibig sabihin na wala siyang pakialam. Sabi nga in Romans chapter 8 verse 28, all things work together for good. Ano pong malalim na katotohanan dito? Minsan po ang akala mong rejection, redirection pala. Ang akala mong closed door, protection pala. Ang akala mong pagkawala, preparation pala.
Minsan po kaya ka inililigtas ng Diyos ay sa pamamagitan po ng hindi pagbibigay ng hinihingi mo. Maliwanag po yan. Halimbawa na lamang po sa buhay, may mga tao po na umiiyak dahil hindi po natatanggap sa trabaho, pero years later, doon nila na-realize kung natanggap pala sila doon, baka nasira ang buhay nila. May mga taong umiiyak po dahil hindi sila pinapakasalan ng mahal nila. Pero later po nakita nilang iniligtas sila ng Diyos sa maling tao. Di ba? Minsan po naintindihan lang natin ang sagot ng Diyos kapag lumipas na ang panahon. Kaya paano ka magdasal? Ito pong pinakamalaga. Magdasal ka ng may faith, hindi po doubt, hindi po despair. Sabi nga in Mark 11 verse 24, whatever you ask in prayer, believe. Magdasal ng may humility, hindi entitlement. Magdasal ng may surrender, hindi control. Magtiwala kahit tahimik ang langit. At sabihin mo ito, Lord, kung ito ay para sa ikabubuti ko, ibigay mo. Pero kung hindi, bigyan mo ako ng lakas na tanggapin ang kalooban mo. Iyan po ang mature na panalangin. Ang pinakamalaking level ng faith. Hindi po yun nagtitiwala ka lang kapag may miracle, kundi nagtitiwala ka kahit walang assurance, walang kasiguraduhan. Sabi nga po no, in Job 13:15, though he slay me, yet will I trust him. Iyan po ang tunay na surrender. Maliwanag po yan. Kaya maraming tao pong nawawala ng faith dahil hindi po nila nakuha ang gusto nila. Pero ang tunay po na faith, hindi po nakadepende sa outcome. Ang tunay po na faith, nagtitiwala sa kabutihan ng Diyos. Kahit hindi niya naiintindihan ang nangyayari. Minsan po, ang greatest miracle ay hindi po makuha mo ang gusto mo, kundi matutunan mong magtiwala sa Diyos kahit hindi mo naiintindihan ang plano niya. Kung tahimik pong langit ngayon, hindi po ibig sabihin absent ang Diyos. Kung delayed ang sagot, hindi po ibig sabihin nakalimutan ka niya. At kung minsan po no ang sagot, yan po ay maaring iyon pong pinakamalaking awa na hindi mo pa naiintindihan. Kaya kapag ang Diyos po nagsabi na, wait, may dahilan po yan. Kapag sinabi niyang no, may proteksyon. Kapag sinabi niyang yes, may biyayang hindi mo kayang sukatin. Hindi po lahat ng dasal ay sinasagot po ayon sa gusto mo. Pero lahat po ng dasal ay sinasagot ayon po sa pagmamahal ng Diyos. Kung sangayon po kayo sa video na ito, please comment down below. God answers all my prayers. Please like and share at supportahan pa natin ang ating YouTube channel. Ang link po ay nasa description. God bless po sa ating lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.